Pagsakay ng private jet ay mabilis pa sa 4:00 na narating ni Kyoto ang Nagasaki, Japan, kung saan sila nag-usap ni Sakura na magkikita. Pagdating niya sa restaurant na kanilang meeting place, kaagad niya nabistahan si Sakura na tahimik na nakaupo sa isang table at bakasang lungkot sa mga mata. Mabilis at malalaki ang hakbang ni Kyoto na pumasok sa restaurant at nilapitan ang dating nobya. Nang makita siya nito ay otomatikong nagliwanag ang mga mata nito na para bang nakakita ng tagapagligtas. Sa katauhan ni Kyoto, kabaliktaran naman ni Sakura, sa halip na matuwa ay matinding galit ang naramdaman ni Kyoto nang makitang itsura ng ex-girlfriend. Namamaga ang labi nito, may black eye sa kaliwang mata at may pasa sa mga braso. Kahit hindi nito sabihin, alam niyang pinagbuhatan to ng kamay ng kung sino. "Who did this to you?" Galit pero puno ng pag-aalalang tanong ni Kyoto sa babae. Nang makaupo sa harapan nito, he couldn't help but caress her bruised face. He felt sorry for his ex-girlfriend because he had never laid a hand on her even once. Nang marinig yun ay bigla na lang humagulhol si Sakura. Sobra siyang nagsisisi dahil pumayag siya sa arranged marriage kay Yuto. She left Kyoto for that man she didn't love and only married because of her parents. Now they haven't even been together for 2 months and is physically abusing her. "Yuto did this to me." Umiiyak na sagot ni Sakura. Kyoto was stunned by what he heard. He didn't expect that her husband was the one who physically abused her. Kilala niya si Yuto. Mabait itong tao, bagaman may ugali ito na hindi niya gusto, ay alam niyang hindi ito magagawang saktan si Sakura dahil matagal na nitong gusto ang babae. "What? But why?" Tanong ni Kyoto na hindi pa rin makapaniwala. Inabutan niya ng tubig ang babae na mabilis naman itong inabot at inisang lagok. Nagpunas muna ng mga luha si Sakura bago humarap sa lalaki at malamlam ang mga mata na nagsalita. "I always mention you whenever we talk, which makes him jealous of you." Pag-amin ni Sakura. When Kyoto heard that, he didn't know how to respond. Should he be happy about what he heard or should he be angry? But either way, Yuto still had no right to hurt the woman. But he still has no right to hurt you. And besides, he has no reason to be jealous of me because you're married. Saad ni Kyoto sa dating nobya. Kitang-kita ni Kyoto na dumaan ang lungkot sa mga mata ng babae dahil sa sinabi niya. Pero yun naman talagang totoo. Kasal ng dalawa at wala na siyang kinalaman pa sa mga ito. Kaya bakit pa magsiselos si Yuto sa kanya? "Yeah, you're right. Our relationship is over because I got married to someone else. I'm sorry." Humihinging pa umani ni Sakura. She intentionally wanted to show Kyoto that she regretted the decision she had made and hoped that he would tell him that he would take her back from Yuto. But why did she not see any emotion in his eyes at that moment except pity? Ayaw niyang kaawaan ni Kyoto. Ang gusto niya ay sabihin nitong mahal pa siya nito at babawiin siya sa kamay ni Yuto. "What do you mean?" Kunot nung tanong naman ni Kyoto sa babae. Iba kasi ang dating para sa kanya nang sinabi nito. Umiling-iling naman si Sakura sa lalaki. "Nothing, I just realized something." Bigla namang nabuhay ang curiosity ni Kyoto dahil sa narinig mula sa dating nobya. Like what? Hindi na nag-isip pa si Sakura. Pansamantala niyang nakalimutan na kasal na siya at ang taong kaharap niya ngayon ay ang dati niyang boyfriend na nasaktan niya ng sobra. Kumilos ang kamay ni Sakura at pasimple niyang ginagap ang kamay ng lalaki. Nagulat naman si Kyoto sa ginawa nito pero hindi niya binawi ang kamay at tinayaan lang ito dahil parang na-miss niya yun. "I regret marrying Yuto. So please help me, Kyoto. Keep me away from him." Maagang nagising si Ami, hindi para naghanda sa pagpasok sa trabaho, kung hindi dahil hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. Hindi maalis-alis sa kanyang isipan si Kyoto at ang babaeng tinawag nitong Sakura. Nakausap nito sa cellphone. Pasimple niyang tinanong si Nanay pa niya kung dumating na ba si Kyoto pero ang sabi ng matanda hindi pa raw simula noong umalis ito kagabi. Ibig sabihin lang nasa Japan pa rin ito kasamang babaeng kausap nito kagabi at marahil ay magkasama pang mga to.
Nang umagang yun, balisa si Ami at hindi mapakali. Nasasaktan siya ng sobra dahil alam niya na may kasamang ibang babae si Kyoto. Kahit pa wala naman siyang karapatan para maramdaman yon. Pero kahit na ganun, pinilit pa rin ni Ami nang umiti kahit pa para siyang wasak na wasak ng mga sandaling yon. Anak, ayos ka lang ba? May problema ba? Usisa ng kanya ng nanay Lorna. Nang mapansin siyang tulala habang nagsasandok ng kanin para sa kanilang almusal. Nagpresenta ang pamilya niya na sila nang maghanda ng almusal para sa buong pamilya. Kapalit ng pagtanggap ng mga to sa kanila sa mansyon. Pumayag naman si nanay pa niya kaya hayon at abala si Ami at ang nanay niya sa paghahanda ng agahan. Po, I'm very okay, mother dear. Nag-iisip lang po ako kung saang apartment tayo pwedeng mangupahan. Ani Ami na may katotohanan naman. Bala kasi niya na pagkatapos ng breakfast ay magpapaalam siya kay Uncle Carson at Camille para maghanap ng apartment para sa kanilang pamilya. Kahit gaano pa kasi kabait ang pamilya ng kanyang best friend, parang magiging abusado siya. Kung pati ang pamilya niya ay doon na rin titira, kaya ang plano niya ay maghahanap ng apartment o room for rent para sa kanila at doon siya titira kasama ng mga to. Talaga ba anak? Kung sa bagay, napakarami natin dito. Nakakahiya kung dito pa tayo magpapaampon sa pamilya ng nobyo mo. Saad naman ni Nanay Lorna habang naglalagay ng mga ulam sa mga plato. Mula sa paglalagay ng fried rice sa malaking bandehado, ay napalingon si Ami sa kanyang nanay. Nay naman, hindi ko nga po boyfriend si Kuya Kyoto. Kuya po siya ng best friend ko. Pagtatama ni Ami sa sinabi nito. Okay sige, hindi na kung hindi. Anang Lorna na may mapanuksong ngiti sa mga labi. Ngumuso si Ami sa sinabi ng matanda, saka nakasimangot na tumingin sa ina. Ewan ko sa'yo, Nay. Nakakahiya ko maririnig ka ni Kuya Kyoto. Sasabihin pa nun may gusto ko sa kanya. O bakit? Napakagwapong lalaki ni Kyoto. Bukod doon napakabait pa. Saan ka makakakita ng lalaking tulad nito? Pagsulsul pa ni Lorna at saka nakangising nakatingin sa likuran ng anak na para bang may tinitingnan. Hindi na tinignan pa ni Ami ang kanyang nanay at pinagpatuloy na lang niya ang ginagawa. Oo nga Nay, gwapo na kung gwapo. Pero magugustuhan ba ako noon kung mahal pa niya yung ex-girlfriend niya na nagpakasal naman sa iba? Tingnan mo nga Nay, isang tawag lang ng babaeng yun, nagkakandara pa na si Kuya Kyoto. Natutop ni Lorna ang sariling bibig ng mga sandaling yon. Kasalanan niya dahil hindi niya naabisuhan ng anak at hinayaan lang itong magsalita ng ganon. What did you say? Isang pamilyar na baritonong boses na mahimig galit ang narinig ni Ami. Kaya naman wala sa sariling nag-angat siya ng tingin at lumingon sa kanyang likuran. At ganon na lang ang pagkabigla niya nang makitang galit na ekspresyon ng gwapong muka ni Kyoto ng mga oras na yon. I said, what did you say, Amelinda? I said, what did you say? Natutop ni Ami ang kanyang bibig habang nanlalaki ang mga bilugang mata nang lumingon siya sa likuran. At makitang madilim na anyo ni Kyoto. Hindi na niya kailangan pang itanong kung anong tinutukoy nito dahil mukhang narinig nito ang sinabi niya kay nanay pa niya. Hi, dumating ka na pala, Kuya Kyoto. Bati ni Ami sa lalaki na sinamaan ng pilit ng ngiti. Pasimple niyang kinurot ang sariling palad dahil sa kagagahang nagawa. Bakit pa kasi hindi niya kayang pigilan ang pagbuka ng matabil niyang bibig? Yan tuloy ay napahamak na naman siya nang wala sa oras. Yes, and unfortunately, narinig kong mga sinabi mo. Tugon ni Kyoto na may himig pagkainis sa tono habang nakatingin kay Ami ng mataman. Why do you tend to say things you know nothing about? Napayuko si Ami dahil sa kahihiyan ng mga sandaling yon. He's right. Alam niyang mali ang magkalat ng kwento na wala naman siyang alam. Ang tanga-tanga talaga niya. Sana isinaisip na lang niya ang mga narinig niya kagabi. She felt guilty because she had helped her family, but this was how she would repay his kindness. I'm sorry. Hindi na mauulit. Hiyang-hiya na paghingi ng sorry ni Ami sa lalaki habang nakayuko sa kanyang paanan. Hindi na sumagot pa si Kyoto sa dalaga. At sa halip ay isang buntong hininga na lang ang pinakawalan niya saka tumalikod na at umalis. Pagod siya at may jetlag pa kaya wala siyang ganang makipagtalo pa sa babae. Besides, alam naman niyang hindi nito sinasadya ang mga sinabi nito patungkol sa kanya at kay Sakura. In fact,
Hindi naman talaga sa bagay na yon siya naiinis kundi sa sinabi nito, hindi niya ito magugustuhan. Nang marinig niya yon ay parang gusto niya itong halikang bigla, nang sa gayon ay tumigil na ito sa pagsasalita ng kung ano-ano patungkol sa sarili. I guess, hindi siya marunong tumingin sa salamin. Ani Kyoto sa isipan saka nakapumulasang naglakad palayo. Balak niyang mag-shower muna at pagkatapos ay saka niya kakamustahin ng pamilya ni Ami. Hindi niya pa kasi ito nakakausap ng maayos dahil basta na lang niya itong dinala kagabi paluwas ng Manila. Akala pa nga niya hindi sasama mga to. Pero noong sinabi niyang kaibigan niya si Ami, ay doon lang naniwalang mga to. Napagkamalan din ng mga to na girlfriend niya ang dalaga, bagay na hindi na niya tinama pa. Saka na lang niya sasabihin sa mga to ang totoo kapag nakausap niya na mamaya. For now, he's going to rest for a while. Because he feels tired from not sleeping all night. Si Ami naman ni siya kapalang nag-angat ng tingin na marinig na wala ng lalaki sa kanyang harapan. Maging sinanay pa niya na nakasaksi sa mga nangyari ay nabigla din. Kilala niya si Kyoto na mahinahon at maunawain, pero hindi niya malaman kung bakit bigla nitong nagkaganon. Okay lang yan, Iha. Hayaan mo't kakausapin kong batang yon. Sa ngayon intindihin mo na lang siya. Mukhang pagod na pagod ang batang yun at nanlalalim ang mga mata. Ani nanay pa niya sa dalaga na noon ay namumulang muka dahil sa pagkapahiya. Marahan namang umiling-iling si Ami sa matanda. Hayaan niyo na po, nay pa niya. Kasalanan ko naman po. Sige po, puntahan ko na lang sandali si nanay. Paalam niya sa kay Laylay ang balikat na tumalikod na. Wala siyang mukhang maihaharap pa kay Kyoto pagkatapos ng kagagahang nagawa niya. Hindi bale, gagawa na lang siya ng paraan. Humingi ng sorry sa lalaki kapag nakahanap siya ng pagkakataon. Sa ngayon, pupuntahan na muna niya ang nanay niya dahil balak niyang magpasama dito ng maghanap ng rerentahang apartment o kahit na maliit na kwarto lang para sa kanilang mag-iina. Oo, makapal ang mukha niya pero nilalagay naman niya sa lugar. Nahihiya na rin kasi siya na makapisan pa, lalo pat kasama na niyang buo niyang pamilya sa mansyon. Ayaw niyang samantalahin ang kabaitan ni Camille at ng family nito, kaya naman siya na ang kusang maghahanap ng paraan para bumukod. Yun nga lang, ngayon nag-decide siyang mag-quit na sa bangkong pinapasukan niya, ay dakilang jobless na siya. Ang tanging pagkukuhanan lang niya ng pangtustos sa kanyang pamilya at bayarin sa renta, ay galing sa savings niya na ilang taon niyang pinag-ipunan. Oo nga't may kalakihan din yon, pero alam niyang eventually ay mauubos din yon lalo pat wala siyang source of income. Pero bahala na, gagawa na lang niya ng paraan ng lahat. Ang importante, nakatakas na silang mag-iina sa kamay ni Harold Badjaras. Isa pa naniniwala siya kay Kyoto na may papakulong nito ang hayop na yun. Kahit mahirap, sisikapin niyang mabuhay ng masaya at malaya, malayo sa naging malaimpyerno niyang buhay sa kamay ni Harold Badjaras. Nananalig si Ami sa Panginoon na malalampasan din niya ang pagsubok na yon sa buhay niya. Hindi man ngayon pero natitiyak niyang malapit na. Hello po Nanay Lorna, kamusta naman po kayo? Nakatulog po ba kayo ng maayos? Nakangiting tanong ni Kyoto sa matanda nang maabutan niya ito nagliligpit ng mga gamit sa guest room kung saan pansamantalang nanunuluyan ng mga to. Kaagad na inihinto ni Lorna ang paglalagay ng mga gamit sa malaki niyang maleta nang marinig na nagsalita ang binata. Hindi niya namalayan ang pagpasok nito dahil marahil ay okupadong isip niya ng pag-iimpake. Ikaw pala iho, dumating ka na pala, nahiyang tura ni Lorna, bagamat nakangiti naman. Maayos naman kami, heto nga't nag-iimpake ako ng mga dadalhin namin sa pag-alis. Dagdag pa niya, natigilan si Kyoto sa narinig. Kenay, pwede ko bang malaman kung saan kayo pupunta, Nanay Lorna? Usisa ni Kyoto, wala kasi siyang naalala na nagsabi si Ami sa kanya tungkol sa bagay na yon. Hindi pa ba nasabi sa'yo na anak ko iho? Maghahanap kami ngayon ng apartment na pwede naming rentahan at doon kami magsama-samang mag-iina. Nahihiya na kasi kami na makapisan pa sa inyo. Lalo pat isang buong pamilya kaming pakainin. Anang Lorna na baka sa tinig ang hiya. Hindi inaasahan ni Kyoto ang narinig mula sa ginang. Alam niyang mahihirapan si Ami na suportahan ng pamilya nito lalo pat nag-resign na ito sa trabaho para hindi masundan ni Harold Badjaras. Hindi ko naman po kayo pinapaalis, Nanay Lorna. Saka napakalaki po ng mansyon na ito at iilan lang kaming nakatira. Bakit hindi na lang kayo dumito?
Tumangutango si Lorna sa kamasuyong ngumiti sa mabait na binata. Alam mo kasi iho, sumama kami sa'yo dahil akala ko ay nobyo ka ng anak ko. Pero nung nalaman kong wala pala kayong relasyon, ay nakaramdam ako ng hiya para sa'yo at sa pamilya mo. Hindi mo naman kami obligasyon na kupkupin kaya nagdesisyon kami na anak ko na bumukod na lang. Nagpapasalamat ako sa'yo at sa pamilya mo dahil tinanggap niyo kami. Pero kalabisan na kung dito pa kami makikipisan. Si Amelinda po bang nagsabi na wala kaming relasyon? Putol ni Kyoto sa sinasabi ng ginang. Ha? Oo iho, siya nga. Ang sabi niya ay nakakatandang kapatid ng kaibigan niya na si Camille. Bakit iho? Naguguluhan namang tanong ni Lorna. Nahihiya po siguro si Ami na umamin sa inyo. Pero bilang boyfriend po ng anak niyo ay hindi ko kayo papayagan na umalis. Pasensya na po. Anang Kyoto na ikinagulat naman ng kaharap. Ano iho? Nobya ka ng anak ko? Tama pong narinig niyo. Ani Kyoto, yun lang kasi ang naisip niyang paraan para pigilan na umalis ang mag-iina. Nakatanggap kasi siya ng balita mula sa detective na inupahan niya na pinapahanap ni Harold Bajaras ang pamilya ng dalaga sa mga tauhan nito. Kaya kung aalis ang mga to ay may posibilidad na mapahamak ang mga to. Samantala, si Ami naman na papasok pa lang sana sa pinto ay natigilan at natulala nang marinig ang sinabi ni Kyoto sa kanyang nanay. Ano raw? Boyfriend niya to? Nananaginip pa siya ng gising? Anak, nariyan ka na pala. Kanina ka pa ba dyan? Bakit hindi ka pumasok? Para natuklaw ng ahas si Ami ng mga sandaling iyon nang marinig ang tinig ng kanyang nanay Lorna. Tatalilis na sana siya para tumakas dahil parang naglo-loading pa ang kanyang utak matapos marinig ang mga sinabi ni Kyoto. Kararating ko lang po, Nay. Tanungin ko lang po sana kayo kung tapos na kayo mag-impake. Nauutal namang sagot ni Ami na malikot ang paningin habang magkahupong ang namamawis ng mga kamay. Hindi niya kayang tignan sa mga mata si Kyoto na mga sandaling iyon dahil hiyang-hiya siya at feeling niya ay daig pa niya ang nagtapal ng makapal na blush on. Dahil sa sobrang pula ng muka, pinagmasdan naman ni Lorna ang kanyang anak na may nakakalokong ngiti. Ang totoo, kanina pa niya napansin na nakatayo sa labas ng pinto ang kanyang anak. Nagkunwari lang siyang hindi ito nakikita nang sa gayon ay marinig nitong sasabihin ng binata. Kilig to the max tuloy si Lorna. Lalo pangat kitang-kita niya sa mukha ng anak niya na pulang-pula ito na para bang kamatis. Marahil ay hindi nito inaasahan ang pag-amin ng nobyo nito sa kanya kaya parang sinilihan to sa sobrang pagkapula ng mukha. Matatapos na anak, kaya lang kinausap ako nitong nobyo mo. Can I talk to you? Tanong ni Kyoto sa dalaga na noon hindi makatingin sa kanya. Kahit hindi tanungin, alam niyang narinig nito ang mga sinabi niya kay Nanay Lorna at siguro ay gulong-gulo na to. That's why he decided to talk to her right away and explain why she said that, so that she wouldn't have false hope. Sa narinig ay hindi mapigilang mapangiti ni Lorna. Sige na anak, mag-usap na kayo. Hihintayin ko magiging desisyon mo. Pagtataboy pa niya sa anak. Wala namang nagawa si Ami kung hindi sumunod sa sinabi ng kanyang nanay. Kahit nahiyang-hiya ay nagangat siya ng paningin at sumulyap sa binata na noon ay matamang nakatitig sa kanya. Sige po, Nay. Napipilitang saad ni Ami sa kanauna nang lumabas sa kwarto na nakayuko. Tahimik namang sumunod si Kyoto sa babae na magtungo to sa veranda ng second floor ng mansyon. Malaki ang veranda na yon na may maliit na table and chair. Kaya naman, nag-decide si Ami na maupo doon habang si Kyoto naman ay nananatiling nakatayo at nakaharap sa babae. I know you heard what I said to your mother about our relationship. Panimula ni Kyoto habang nakatingin sa nakayukong babae. I'm sorry if I had to lie, but this was the only reason I could think of to stop you from leaving. Sa narinig na dahilan ng lalaki wala sa sariling, nag-angat ng tingin si Ami. Dahilan para magtamang kanilang mga paningin. Gulong-gulo na siya sa mga sinasabi nito. Malakas din ang kabog ng kanyang dibdib ng mga sandaling yon dahil ibang dating sa kanya ng mga sinabi nito. Para ba itong nagko-confess sa kanya? Ayaw naman niyang mag-assume dahil alam niyang masasaktan lang siya. Pero bakit? Lakas loob na tanong ni Ami na namumungay ang mga mata. Inalis ni Kyoto ang tingin sa dalaga dahil may kung ano siyang nababasa sa namumungay nitong mga mata na hindi naman niya mapangalanan. According to the detective I hired to monitor Harold Bajaras, he ordered his men to find you and your family.
Kaya delikado kung aalis kayo ngayon dahil pwedeng makita kayo at mapahamak. Ang kaninang agam-agam tungkol sa inaalala niyang confession ng lalaki biglang naglaho na parang bula. Sa isipan ni Ami nang marinig ang pangalan ni Harold. Ang kaninang kaba na nararamdaman niya sa kanyang dibdib ay biglang naglaho at napalitan ng takot. Anong gagawin ko? Natatakot ako para sa nanay ko't mga kapatid. Ang babata pa nila. Namamaos na wika ni Ami sa kaisa-isang tumulong kanyang mga luha. Parang may humaplos sa puso ni Kyoto nang makita niyang umiiyak ang dalaga ng mga sandaling iyon. Kaya naman hindi niya na napigilan ang sarili sa marahan itong haplusin sa likod. Huwag kang mag-alala, I won't let you get hurt. I promise you, didn't I? I will protect you and your family and put that bastard in jail. Isa pa, nakahanda ng arrest warrant para kay Harold Bajaras. At anumang oras ay pwede na siyang aristuhin. Sa sinabi ng binata ay bumulalas ng iyak si Ami. Sa kawalang ano-ano'y tumayo siya at niyakap ito ng mahigpit. Dahil nagulat, hindi naman nakahuma si Kyoto. At sa halip ay hinayaan lang niyang dalaga na yakapin siya at umiyak sa kanyang mga balikat. Thank you so much, Kuya Kyoto. Salamat talaga. Umiiyak pang saad ni Ami habang panay ang pagsinghot dahil pati ang ilong niya ay sinabayan ng pagtulo ng kanyang mga luha. Bahagya namang napangiwi si Kyoto nang marinig sa babae ang pagtawag sa kanya nito ng kuya. Well, alam niyang mas matanda talaga siya dito at hindi nagkakala yung edad nito sa kanyang kapatid. Pero bakit kapag tinatawag siya nitong kuya ay naiirita siya na hindi niya maintindihan? Kuya? No, hindi naman sila magkapatid para tawagin siya nitong kuya. Mas prefer niya kung tatawagin siya nito sa kanyang first name. Samantala, walang kaalam-alam ang dalawa na mula sa kung saan ay may mga matang nakamasid sa kanila. Nay, bakit umiiyak si Ate Ami? Nagpo-propose na ba si Kuya Kyoto sa kanya? Clueless na tanong ni Otoy habang nakatanaw sila sa kanyang nanay sa bintana kung saan kitang-kita ang dalawang individual. Abot tenga naman ang ngiti ni Lorna ng mga sandaling iyon. Sino ba naman ang aayaw na maging manugang ang lalaking katulad nito dahil bukod sa napakagwapo nito ay mabuti rin ang kalooban nito. Tungkol naman sa pagiging nakakaangat nito sa buhay, bonus na lang siguro yon. Hindi niya pinalaki ang kanyang mga anak bilang gahaman sa salapi at maging mapagsamantala sa yaman ng iba. Pinalaki niya ang kanyang mga anak na makontento sa kung anong meron sa kanilang harapan at magsumikap na abutin ang mga pangarap kahit pakapos sila sa buhay. Wala siyang masasabi pa sa kanyang panganay na anak dahil ito ang naging padre di pamilya simula nang pumanaw ang ama nito. Naging responsable itong ate sa mga nakababatang kapatid at naging matatag na haligay para sa kanilang tahanan na muntik nang gumuho dahil sa pagkawala ng kanyang asawa. Pero meron pa ring agam-agam sa puso ni Lorna na merong hindi sinasabi sa kanyang anak. Nanay siya kaya alam niya kung may dinaramdam ito. Ayaw lang niyang pangunahan ng kanyang anak at gusto niya ay kusang loob itong magsasabi sa kanya ng saloobin. Huwag ka nga masyadong matabil dyan, Utoy. Siguro ay masaya lang ang ate mo kaya napaiyak siya. By the way, about what you heard earlier, please don't misinterpret what I said to you. Wala lang kasi talaga akong maisip na dahilan para pigilan ang nanay mo sa pag-alis. Anang Kyoto nang kumalma ng dalaga at kumala sa pagkakayakap sa kanya. Okay lang, naintindihan ko naman. Nakangiting saad ni Ami. Wala siyang sama ng loob sa binata lalo pat hindi ang inaasahan niya ang narinig mula dito. May sasabihin ako, Kuya Kyoto. What is it? I have a crush on you, but don't worry, it's just a crush. Well, who doesn't? Bukod sa sobrang gwapo mo, ay may mabuti ka pang puso.